Okay. Hello po and welcome po ulit sa isa na naman nating live stream. Okay. And for today's video, makikisawsaw na naman tayo sa mga issue. At ngayon ngang araw ay gusto kong pag-usapan natin yung video ni Attorney Claire Castro. Hanapin natin siya dito sa YouTube. Attorney Claire Castro. Bali, may ito yung YouTube channel niya. Paki-subscribe po. Marami kayong matututunan sa mga video niya. And tungkol sa batas, tungkol sa pag-iisip yan, pinag-usapan niya sina Tulfo, sina Bato, sina Jinggoy, yun lang. Pero itong gusto kong pag-usapan natin ngayon, yung cross-examination of Attorney Randolph Libayan tungkol dun sa debate nila nung last week yun, September 17, tungkol sa debate ni Attorney Libayan and Fiscal EJ. Okay? So, may part lang ako dito na gustong eto kasi nagkaroon ng issue yung part ni Fiscal EJ na si Attorney Claire daw ay bias para kay Attorney Libayan, ganyan. As gusto ko lang din sanang pag-usapan yata ito dito. Useless. Oo. Pero Tapos ako. pag si 17, Attorney Libayan, ito yung part na hindi nila napag-usapan yung tungkol sa mga penalty ng kung yung liability ng isang adult, kung anong pwedeng parusa sa kanya o pwede siyang maparusahan kung makikipagtalik siya sa minor. Ngayon, ito yung nagustuhan ko. Kumbaga, hindi na to debate, pero exchanges of ideas, of legal minds. Kasi, katulad nga ng sinabi dito, sa batas natin, tungkol sa age of consent is may gray area, 'di ba? Na hindi masyadong malinaw. Ngayon, etong part na 'to, medyo interesting kasi yung dalawang abogado nag-uusap tungkol dun sa gray area na hindi malinaw. Ito nakalagay dito yung Romeo and Juliet clause na ang 16 years old ay pwede makipagtalik, may sexual consent siya, pero 16 age and below, and not less than 13 years old. Ito yung batas. Sorry, So gusto ko lang parinig sa inyo kung paano palitan ng ideas pagdating sa batas. Yung dalawang lawyer. rape at saka sa statutory acts of lasciviousness. oo. Pero Tapos ako. pag si 17, Attorney Libayan, ang nakapartner mo, boyfriend mo, pero 19 years old, hindi siya papasok kay Romeo and Juliet clause. Tama po. Kasi under... Hindi ba parang 14 unfair ang yun? usapan eh. Ay, sorry, under 16 ang usapan. Yeah. Oo, under 16 nga. Hindi ba parang unfair yun? Kasi underage din si 17. Tapos, Diba? Nagtatanungan sila kasi parang kay Attorney Claire na medyo malinaw naman siya, pero yung pagka yung 17 ka na mas bata sa'yo o kaya 18 ka, nakipagtalik ka sa mas bata sa'yo, hindi na siya patok sa sa sexual consent. Kumbaga may magiging kaso na yung 18 years old. hindi mo gagamitin si Romeo and Juliet clause. Anong take nyo doon? Yeah. I agree with you po. Sa tingin ko nga ho, meron nga dapat ayusin dyan. Kasi nga, parang mas nabibigyan ng parang may mali na yung mas mature na individual, siya pa yung mapapanish, siya pakikipagtalik sa isang mas mature kaysa yung mga bata. Oo. Diba? Yung parang hindi malinaw yung, kasi ang pinag-uusapan din kasi nila ni Fiscal EJ nga, na si Fiscal EJ, ang sexual consent nga ay 16, pero what if kung ang nakatalik mo, ikaw 16 years old ka, nakatalik mo ay adult na 18, or kahit nasabihin mo ng 17 years old, hindi siya pasok dun sa Romeo and Juliet clause. Kaya pwede makasuhan kahit na 17 years old ka, nakatalik mo 16 years old ka, 'di ba?
hindi naman ho talaga kasi hindi kami nakapag-concentrate doon sa gravity ng mga penalty na may impose in relation. Oo. Medyo tinry niyang pumunta doon sa sa penalty nung tinanong niya si Fiscal EJ kung ano bang edad kung nasa isang kwarto kayo, tapos ang age ay doon ay 16 to 60, anong pipiliin mo? Medyo humapyaw siya do'n pero hindi nila pinag-usapan yung mga penalties. Pero yung parang sasabihin mo na, dapat 18 kasi nga adult na ang 18, eh. Imbes na sinabi ni Fiscal EJ 16, may criminal liability ka pa rin, 'di ba? To having sexual relations with minors. Kasi yan nga po, mapaparusahan naman, pero iba naman ho doon sa kabila kasi, 'di ba? Tapos yung isa naman may exception to the exception. Ganun po. Ayun yung yung exemption sa sexual consent sa tingin ko, na dapat napag-usapan din na ang 16 ay isa lamang exemption pero hindi siya general rule. Na 16 talaga puwede ka na magkaroon ng karapatan sa batas para makipagtalik. O kasi nangyayari dyan, eh. So yung isa rin naman, ito rin ho naman sa having sexual relationship with a minor, exception din ho naman yan. Kasi nga ho, dapat yung influence ng adult hindi ho may papakita. At tulad nga ng sinabi ko, maraming kaso rin naman na nakipagtalik sila sa minor, napatunayan na yung consent ay hindi siya obtained by, walang vice yung consent. Tapos po, alam mo yun, yung bawat palitan ng nila, ng legal opinion nila, may matututunan ka. Alam mo yun? Yun yung dumating na tayo dito sa age na may mga bagay pa pala na hindi klaro sa atin, 'di ba? Na kailangan pagka nanood tayo ng mga ganitong mga content, maliliwanagan tayo sa mga bagay-bagay na nung una hindi natin alam, ngayon ang ganda ng mga paliwanag, 'di ba? Kasi yung mga example nila is naaayon sa araw-araw na nangyayari sa sa mga tao. Kumbaga nagbibigay sila ng example na nakaka-relate ka sa mga nangyayari sa araw-araw. nangyaring pagtatalik ay naging beneficial naman doon sa kanila. So in other words, there was no child abuse. Attorney, Kapag wala pong tanong ko lang ganito, sabi kasi, di ba, ang age of sexual consent is 16. Okay. Tama ba? 16. Yan yung sinasabi ni Fiscal EJ na 16 daw. Okay? Pero kung ang nakatalik mo is 18, may consent ka, may kaso ba? Well, meron pa rin po. Oh. So paano siyang sexual abuse kasi it's a minor having sexual relationship with or it's an adult having sexual relationship with a minor na naman. So ang pasok dito is 7610. 7610 po, opo. Influenced by an adult, yung section 5 po. Oh, kaya nga. Kung may age of sexual consent, ibig sabihin, dahil nga ang 16 ay exemption lang, hindi siya na aayon sa porket 16 years old, sinabi mo 16 years old ang age of consent, kahit yung 18 years old pwede na makipagtalik. Hindi pa rin siya pwede. Kasi nga exemption lang yun, eh. Exempted lang yung mga 16 years old and below na makipagtalik. Hindi yung adult at saka yung 16 years old pwede na makipagtalik, di ba? set ang 16, kasama niya si 18, pwede ba sila pumunta sa motel? Well, hindi ho pwede kasi ang motel po yata, di ba? Lang 18 above. Oh, sasabihin na 16 years old, that's discrimination. I am allowed by the law. Oo, pero bawal po. Pati nga ho contraceptives, bawal ho bumili yung That's right. minors. Kaya nga. Tapos ang isa pa hong issue dito, kung bakit hindi ho maganda na ilalabas natin out there na 16 ang age of sexual consent. Kapag kunwari, yung panonood nga ho rin ng malaraswang pelikula, bawal ho, di ba, sa minor de edad. Pero yung gumawa ng malaswa, pwede. So, it does not compute. Di ba? Yung exchanges of ideas and the legal opinion. Ewan ko sa inyo kasi paramihan ng mga tao sobra na nag-e-enjoy na sila sa mga pasayaw-sayaw. Ewan ko. Yung mga sumasayaw sa mga TikTok o Ako na-enjoy ko pag nakikinig ako sa mga balitaktakan na ganito. Alam mo yun, yung parang, kasi karamihan ng tao pagka nagkamali bubutasan pa nila ng yung pagkakamali para lang maging tama. Parang gano'n, 'di ba? Mga road rage, alam mo nang mali ka, tapos magsisisigaw ka na para bang ikaw yung tama. Parang gano'n. Maraming sitwasyon na gano'n yung nangyayari na nasa mali ka na, pero
ipipilit mo pa rin na ikaw yung tama para lang sa pride mo, 'di ba? Pero yung mga usapan na ganito, sa tingin ko kasi ako dumating na ako sa time na alam mo yun pagka may ano, may mga get together, tahimik lang ako kasi yung nasa utak ko is sabihin na nating mature, mature mag-isip na ano, hindi nakakasabay yung mga tao sa pag-iisip ko. Alam mo yun, hindi ko naman sinasabing matalino ako, pero yung mga topic na gusto kong pag-usapan is hindi na naaayon sa mga kabataan na ano, na pagka yung gusto kong pag-usapan. Yung mga nakakahalubilo ko yung mga tatay ng asawa ko, yung mga tito nila, yung pagka nagiinuman, dun ako malakas debate, makipag-usap. Pero yung pagka ano, yung nakikita ko sa yung mga barkada ko, yung mga kaedad ko, kamustahan lang ganyan, pero yung, lalalim pa yung ano, yung pag-uusapan, medyo natatahimik na ako. Kasi minsan sa tingin ko lang ayoko na, no bashing please, yung ano, mababaw yung ano, yung pinag-uusapan niya tapos bigla akong nabo-bored sa usapan. Ewan ko lang, mga gano'n. Pasensya na kayo, hindi lahat ng tao pare-parehas. Ako gano'n, iba ako, okey? So, yung mga ganito, nakikinig ako sa mga masusustansyang ano, content sa YouTube. Nanonood din naman ako mga ano, yung mga entertainment, sina Kong TV, yung mga may katuturan pa rin sa huli yung pagka pinanood mo si Kong TV bandang huli may mare-realize ka na, oo nga 'no, yun yung ano, yung natutunan ko sa video ni Kong TV. Yung parang may murahan-murahan sila, asaran-asaran pero bandang huli may tinuturo na pala siyang, ah, lesson sa'yo na hindi mo na namamalayan na may lesson din pala yung ano, may motivation ganyan, inspirational din yung mga video na ginagawa niya. So, hindi lang ano, gusto ko si Kong TV. Matagal ko na rin pinapanood si Kong TV, nung ano pa, nung nandodoon pa lang sila sa parang bago magpayamansyon. Saan nga ba yun? Yung parang nasa building sila sa Quezon City yata yun o ano, yung mga content creator. Hindi pa sikat sina ano nun, eh, yung kapatid niya, sina Yow, hindi pa rin yun yung nagbabanda pa rin sila, eh. Basta matagal ko ng pinapanood din kasi yung buhay na pinapakita niya is normal, eh. Yung normal na tao na nakaka-relate ka sa normal na tao, nakaka-relate siya, yung mga videos niya sa mga normal na tao kaya patok din siya. Pero bandang huli gusto niyang ipalabas, i-motivate yung mga tao na kung kaya niya, kaya niyo rin. Pero sa iba't ibang paraan, gano'n. Pero ito mas more on serious side, eh. 'Pag nakikinig ka naman hindi ka naman ibig sabihin na kailangan mo mag-aral ng ano, para ka na nag-aaral ng law. Pero pagka nag-uusap yung dalawang utak ng mga, abogadong ganito, mahahasa yung critical thinking mo, eh, gano'n. O kaya yung ano na lang, yung pinaka-base, pinaka-level 1 yung common sense, dun mo mahahasa yung utak mo, 'di ba? Kaya yun lang, ini-encourage ko kayo na manood dito sa mga content ni Attorney Libayan, Attorney Claire, tungkol sa mga kasi fini-feature nila kung ano ba yung kamalian na nangyayari sa mundo natin, hindi natin namamalayan na mali na pala. Kasi, araw-araw na nangyayari, akala natin tama. Sila yung nagpapa-realize na mali ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin, yung mga napapanood natin, yung mga gano'n, 'di ba? Sana ma-realize natin yung mga kamalian. And, yun nga katulad sa nakakasulat sa page ko na kahit na araw-araw tayong nanonood ng mga may sustansyang ganyan, tina-try kong maging, ah, mabuting tao. Yung katulad dito sa page ko, trying to be a better human everyday. Hindi downgrade ng pagkatao, kailangan natin mag-upgrade ng pagkatao natin at saka ng pag-iisip natin, okey? Yun ang motto ko, trying to be a better human everyday, okey? Hindi naman kailangan maging ano, maging matalino ka. Ang kailangan lang, eh, hasain natin yung pag-iisip natin, yun lang.
ang gusto kong sabihin. Salamat po sa mga nanood ng live stream natin ngayon, ng walang kakwenta-kwentang live stream natin ngayon, okay? And, please paki-follow po ako dito sa Facebook page natin and, paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko kung may time kayo. And, yun, kita-kita po ulit tayo sa susunod na video and, salamat po ulit hanggang sa susunod, okay? Ciao, ciao.